In this video, we will be reviewing Pangil sa Pangil Matira Mayaman second round, Akata versus Sixth Thread. Damn, let's go! Oh! Sino na? Nanalo ng coin toss si Sixth Thread. Pinili niyang mauna si Akata. Matira, mayaman, pangil sa pangil sa pangil! Let's see how fast the offer. Bisakon! Lahing pang maruming basaha! Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory. Body shaking up kahit pa na sobrang groggy, cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Maltrato di si Abis, si Akata sa Laring. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw, magwalis ka muna at magsaing bago ka sa amin mag-good morning. Handaan na mesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasa, bulyaw abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Iyawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isipat pananaw na basta Bisaya katulong lalo pag galing Mindanao. Sa totoo lang, ayaw na namin kayong matanaw. Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Bisayang soft-spoken, maaring bobolahin ninyo. Slow it down. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo. Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila dilaw ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malala pinsala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano hindi magiging impyerno? Yung nutrisyon nyo, panay street foods. Mga feeling chabit singson, bobobo naman gumalaw, mag-aanakan galor, papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency! Thank you Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Kaya anong ubos na ang Tagalog? Yung sinasabi ng kababayan mong si Thirdy. Sabi mo sa kanya, hindi na uubra yung ginagawa niyang pagpapaka-edgy. Hindi marketable yung pagmumukha niyang sobrang dirty. Yung face value niya katumbas lamang ng kay Poison 13. Kung dati tinawag niyo akong bala, bobo, inutil, lahat yan tiniis ko. Nalungkot, nag-aaral, hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. At ang sarap sa pakiramdam na sa tuwing ako'y mahihirapan, iisipin ko lang na mas kawawa kayo! Naloloko po! Tangina nyo, buhay pa ba kayo? O, busog ba mga tao? Hindi! Tangina ako, busog! O ngayon busog na ang Tagalog, maghuhugas ka ng plato, tarantado! Tipong,
Di ka pwede magreklamo. Ako ang iyong amo. Tipong kahit di ka DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, doon ako tumatae. At para ka pang asong nakatali pagkat di ka kakain hanggat di ko sinasabi. Sige na! Ayos na! Endo na kontrata! Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nila yung persona non grata. Walang pa kayang akata pagkat wala nang balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Oh, sige mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. May natutunan na naman ng mga walang pinag-aralan. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Pag lalaki, kargador. Pag babae, ispakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisakol. Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! O sige na, kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad. Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Binabagyo daw yung Kabisayaan. Baka nga naman makatsamba. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga ngailangan kang pag-asa. Game! Game! Tulog na ata! Nung nauso yung Bastagapo Bano, ito ang pinakaputang inang dahilan. No doubt. No doubt. Pero imbis kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag ka maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Ngayon napansin ka bilang akata. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Gako! First time ko dito. May chance kaya akong manalo? Kay konti lang, kay konti. Ano? Para maganda laban. Game! Paano ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Diba? Sinubukan ko lang, kayo na naman. O siya mag-ungkatan.
inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung napau-kagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay. Nag-i-state ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme. Ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup na wow. Damn. Tangina, kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason. Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga, like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Feeling mo na iiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dun pa kay Badang? Diba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghe. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection, huy gago wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginaganti. Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Puway, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Di ba? Mas masaya buhay mo kamo sa kanila, di ba? Eh, ba't mo laging tinitira? Damn, G! Sintomas yan na kahit anong yabang mo ng buhay mo, hindi ka pa healthy. Sila ba yung mga squatting? Walang bahay, pero iniisip daily. Yung tinatawag ng squatter, nasa isip niya at living rent-free. Na-overcome mo yung depression, pero yung depression ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan, imbis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Tangina, bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan kanila? Nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Paraan niya kasi yun. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go, sabay konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong akat na show, ako yung closing remarks. Long Right. Wow, man. This is the reason why I'm so excited with this battle. This is amazing. All right, man. Let's go dig deep and each rounds. Okay, ang unang bumanat si Akata, round one. These are the major angles. This time around, let's just talk about the major things that we see. So, major angles ni Akata dito is yung Bisaya. Nakita natin yan, parang 80% nung buong round niya is all about pagiging Bisaya ni Six Threat, and then yung Bastaga po Bano, di ba? Yung kanyang accusation audit. Now, these are the top 3, okay? Top 3 lines na lang. Hindi na tayo maglilista ng lahat ng lines na magagandang but let's just pick up the top 3 lines on each para matimbang natin, no? Kung kanino talaga yung mas litaw. For me, okay, personally for me, these are the top 3 lines sa round na yon ni Akata. For me. Number 1 is yung, sa totoo lang, ayaw naman namin kayong matanaw.
napilitan lang kaming maging kalahi niyo nung nagpapapanalo si Manny Pacquiao. This right here is a good line, 'no, kasi meron siyang, satire siya and meron siyang element of real talk, which again, nag-circle back naman si Akata sa last part ng round niya, which is yung toxic ano nga. Pero this one right here is the obvious toxic Filipino bandwagon traits, 'di ba? Alam naman natin 'yan. And that is what Akata is really presenting in here na so, hindi ko lang kasi makita, 'di ba, wala namang kinalaman kasi 'to ay sixth threat, 'di ba? Pero in general, gano'n kasing atake ni Akata, if you have if you have been following him for a while, makikita mo na yung atake talaga ni Akata is not really only aimed dun sa kalaban niya, but parang shotgun talaga siya, lahat tatamaan, right? And this one, I believe this is a line para i-prep yung kanyang pinakapunto ng structure niya, 'di ba? Yung kanyang toxic Filipino and Metro Manila, something like that. Puntahan natin 'yan mamaya. Pero this line speaks about yung toxic Filipino bandwagon traits, 'di ba? Kapag gano'n mga Filipino, 'di ba? Ah, sad to say, pero I don't believe na Filipino lang yung mga ganyan. Siguro may mga ibang lahi din, 'di ba? Pero mas nationalistic or patriot kasi yung ibang lahi. Like say for example, 'di ba? Yung mga tao sa US talagang they root for their home team, 'di ba? Yung mga gano'n. And we can say naman talaga that this toxic Filipino bandwagon traits dun sa naging kalahi napilitan lang naman kaming maging kalahi niyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao is somehow true. It's not entirely true, but it is somehow true because hindi naman lahat gano'n because some Filipinos naman talaga really love boxing as a sport. So it really is a good point. Number two is yung sabi niya, tipong di ka pwedeng magreklamo, ako ang iyong amo. Tipong kahit hindi ka DDS, dapat dapat lang malinis kang magtrabaho. Time. Maganda itong line na ito for me because this is signature line reframing. Ni-reframe kasi alam naman natin itong malinis magtrabaho line na 'to, calling card talaga 'to ni Six Threat, 'di ba? And as early as first round, binigyan na kaagad ng bagong timpla ni-reframe na kaagad ni Akata for everybody's hearing, which is na-connect niya ng swabe at malinis doon sa kanyang pinaka-anggulo, which is yung Bisaya nga. So, tipong kahit di ka DDS dapat lang malinis kang magtrabaho kasi kahit di ka DDS, Bisaya ka, yun yung punto niya, di ba? So, nabigyan niya ng bagong meaning yung calling card ni Sixth Red as early as first round. So, tignan natin kung paano yung epekto nito sa succeeding rounds. Pero this one is really nice kasi talagang nilalabas na agad ni Akita lahat ng best niya on as early as the first round. Makita talaga natin na dialed in. Naghanda talaga si Akata for this one. Third line na nagustuhan ko sa round na 'to is yung mga Tagalog katumbas ng estado, buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya kayong mga Bisaya nagsisiksikan sa Divisoria. Ta's nag-pause siya, 'pag lalaki kargador, 'pag babae is pakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap tol, 'di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lamang hamak na bisakol. Ang ganda. Pinaka na-appreciate ko dito is yung comedic timing. Yung comedic time, I think this is one of the best lines I think personally this is the best line for me ni Akata dito sa first round na ito. And this could be one of the best lines ni Akata sa lahat ng pagiging Akata niya. At least for me, one of. I'm not saying it's the best. It's one of because yung setup niya, yung delivery niya, yung tone and yung comedic timing which is yung pauses, effective usage of pauses ni Akita para ibigay yung fake out method, 'di ba? Parang 'pag lalaki kargador, Divisoria yung pinanggalingan. So, I was really expecting na 'pag babae tindera, that kasi 'di ba, Divisoria yung pinaka-anchor nung ano niya, nung punchline niya, 'di ba? Mga nagsisiksikan sa Divisoria, 'pag lalaki kargador. So, yung Divisoria tsaka kargador, may connection. Tapos yung fake out method niya yung bale na babae is bakol, 'di ba? Sobrang layo. It's really on the other side of the equation. Pero it is
good in a way na very unexpected siya. Ang gandang punchline, very unexpected and effective. Kasi na-double down niya yung paglo-look down sa mga Bisaya. Nagets niyo? Napuruhan niya ng gano'n. And then naisingit pa niya yung yun nga yung kay Flo G, which is alam naman natin lahat yung issue ni Sixta at saka ni Flo G. Though, as good as it is, for me, medyo mahaba yung setup dahil 'di ba yung estado pang Ayala, pero that's forgivable, napakaliit lang nun na ano, na percentage. Sa akin lang kasi siyempre kung sixth threat yung kalaban mo, you would want to be at your tip-top shape. Sixth threat yan, eh, 'di ba? Yung mga maliliit na ganyan, yan yung mga nagiging malaking difference accumulatively. 'Pag narinig mo naman, kita naman narinig natin yung linis naman ng ano ni Sixth Threat. So yung mga it becomes a battle of inches when you are facing battle rappers and people or artists like Sixth Threat on that level. It becomes a battle of inches. Yung mga pinakamaliliit mo na pagkakamali na i-expose yan dahil sobrang solid ng performance on the other side. Medyo mahaba yung setup niya, pero I would say that it paid off kasi again, effective yung bali na napili niya for the punchline and unexpected talaga. Really, yung Ispacolits on the other side of the equation. Playful and seamless din yung tawid sa issue papuntang Flow G. I like it kasi hindi masyadong bumabad sa Flow G issue. Di ba? Most of the time kasi pagka sa kalaban six that, Flow G, medyo nakakasawa na. Tama? Pero ito, talagang pahapyaw lang and somehow it was seamless. I really like it. So yun yung top 3 lines for me on this round ni Akata. Overall performance on this first round, I would say strong opening. Nag-multi pa siya, di ba? Multi kaagad yung opening ni Akata. Tapos theatrics are on point. Yung mga ganun-ganun ni Akata. And masasakit na salita agad. Talagang ano 'to, eh, parang old school na ano, na batas, 'di ba? Yung talagang minamama niya kaagad talaga yun yung gusto niyang gawin, minamama niya kaagad talaga si Sixth Threat and I think this is the best that Akata could have done, alam mo yun, or could have, alam mo yun, performed laban sa isang sixth threat. Yung talagang ibuhos mo na kaagad lahat first round pa lang para somehow makontrol mo yung pace nung buong nung laban. So, theatrics at masasakit na salita kaagad, talagang binabastos niya na kaagad si Sixth Threat. I also love the energy, how he started. Uh, and the entirety of the round, yung energy, no, hindi bumaba, hindi nag-fluctuate, talagang consistent. And you can already see, no, right away na si Akata, he is dialed in. Talagang on point, laser pointers. He really is in the zone in this as early as the first 3 bars. Yung fluidity niya is there and yung character niya, man, it's really mad dito sa ano na 'to 'no, sa first round pa lang, ha, talagang makikita mo na agad yung hindi yung versatility but yung range na kayang abutin nung character. Ang lahat ng sulok ng pangbabastos or pagiging masamang tao yata na ano, eh, na sundot neto ni Akata sa first round pa lang. I also love the story framing he had in the beginning. 'Di ba yung binubuo niyang kwento dito is malupit na amo na mayaman at Bisayang kawawang katulong na mahirap, ta's silang dalawa yung nag-uusap, tama? Parang gano'n yung framing ni Akata dito. Somehow in the middle we got somehow though, in the middle we got the backstory, 'no? Nakuha natin yung backstory of him going through the same humiliation about Bano. It's like his revenge tour. Nakita niyo? Kumbaga pinakita ni Akata, bakit nga ba ako naging ganito? Dahil 'di ba, may backstory siya which is like a movie like, 'di ba yung movie gano'n naman, eh. Normally papakilala halimbawa action movie, papakilala kaagad yung bida tapos makikita yung bida napakagaling na kaagad. Kaya niya na the best na agad siyang assassin o the best na agad siyang soldier. We don't even know why. Bakit, paano siya naging magaling, anong story niya. And somehow in the middle, meron lang mga, mga backstory na, ano, di ba? Ang nakaraan, ipapakita short, di ba? Na how did that bida got in there again, nagigets nyo, yun yung backstory somehow in the middle. Yun din yung ginawa ditong approach ni Akata na somehow in the middle, binalik niya tayo, bakit nga ba napunta dun
story framing na malupit na mayamang amo laban dito sa Bisaya na kinakawawang katulong. Kasi nga somehow sabi niya ang story is ako din pinagdaanan ko rin 'yon nung tinawag nila akong Bano, 'di ba? As Nico. So it's like his revenge tour. So ito na 'yon. Ito na yung after that. I also like how he was somehow able to stitch his political views in the end, 'di ba? Naipasok niya pa yun nga, yung toxic Tagalog collective ego which again circles back dun sa ano niya, sa pinaka first punto niya na sinabi ko yung kay Manny Pacquiao. That makes sense, no? Looking at the entirety of the story he built, I also enjoyed yung mga little ad-libs niya, like yung mga may natutunan na naman yung mga walang pinag-aralan, 'di ba? Kasi it find its place sa character ni Akata, 'di ba? It's just fitting dun sa character na pino-portray ni Akata. Yung diin at lutong ng delivery, linaw ng boses, and very full of effort yung structure ng buong story for that round is talagang amazing. I also like how he carefully craft yung buong rounds niya in terms of doubling down sa mga strengths niya. Hindi siya nag-experiment o nagpaka-edgy, talagang mindful yung approach ni Akata dito. Strong closer din. Wala nang mga experiment na try ko nga 'tong angle na 'to, try kong ano, talagang eto yung pinaka-best ko, I'll double down on it. Talagang panalo, makikita mong panalo yung effort dito ni Akata, gusto niyang manalo, gusto niyang i-shock yung world na talunin si Six Threat, which is really, really nice. Okay, talo naman tayo sa first round ni Six Threat. May mga angles na ano, na major angles niya, rebuttals, bastaga po, bano. Tapos ito yung pinaka ano, I would say core ng buong angle niya is yung character assassination. Tinitira niya yung si Akata, yung Akata na character. First, ito yung three lines na pinaka nagustuhan ko. For me, I'm sure some of you guys have more kasi sobrang daming binato talaga dito ni Six Threat. Abutin na naman tayo 2 hours dito kaya top 3 na lang. Top 3 sa akin, na lines dito ni Six Threat, nung nauso yung Bastaga po Bano, ito yung pinakadahilan. Yeah, no doubt. Pero imbes kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage gagamitin lang kayo sa showdown. Wag kang maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Time, grabe, sobrang ganda nung diin nung punchline at saka nung buong structure ng live. At least to me, ang linaw and siksik yung buong storytelling from the beginning. Compared dun sa, sabi ko nga kanina, di ba, yung line kanina ni Akata na yung 'pag lalaki kargador, 'pag babae is pakol, tapos napunta kay Flo G, 'di ba sabi ko nga medyo mahaba yung setup nun. Compare that to this one, eto walang excess na word, walang excess na linya, straight, on point, pero hindi nag-suffer yung quality kasi nakuha natin yung buong ano, storya or yung buong punto as a whole. Alright? So ayan, kanya dito, ah yung setup and yung double entendre sa punchline, hindi siya stretch and hindi pilit yung punto which is pinapatay agad ni Six Threat yung simpatsya ng tao. Nage-gets niyo? Sabi niya dito 'di ba, "Nung nauso Bastaga po Bano, ikaw ang pinakadahilan." So pinapakita niya na kaagad dito na kung ano yung kahihiyan na dinala ni Akata o ni Nico para sa Gapo. Pero imbes kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato. Nakikita niyo yung ginagawa dito ni Six Threat, psychological talaga. Iniwan yung hometown, ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag kang maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. So, ine-expose dito ni Six Threat yung panggagamit daw ni Akata sa mga taga-Olongapo at kung paano niya binigyan naman daw ng kahihiyan, right? So, bottom line, this is not someone that you should be proud of. Yun yung punto neto ni Sixth, which is very psychologically smart talaga. Hindi siya stretch and hindi pilit yung punto. Again, right on the dot, pinatay na agad ni Sixth yung simpatsya ng tao for Akata, making him look as the villain and presenting himself as their bida. Nakita niyo kung paano binabaliktad ni Sixth psychologically yung framing ng mga tao na okay, we should root for someone na ano, taga
Olonga po kasi gano'n naman, eh, 'di ba? We always root for our hometown hero, 'di ba? Parang kanina nga yung sinasabi ni Akata na, kaya lang naman namin nagustuhan yung mga Bisaya dahil nagpapanalo si Manny Pacquiao. So, pinatay kaagad ni Six Threat yung idea na yun. First lines pa lang nito sa nalista ko. And binaliktad niya na I am the one that you guys should be rooting for. Ambitious itong strategy na 'to, pero very well executed. And nakita natin na-achieve ni Six Threat yung goal niya with how the people reacted, 'di ba? Nagustuhan ng mga tao, eh. And then makikita mo talagang well planned out. Okay, makikita mo talaga na well planned out yung first line na ito to take that credibility away from Akata. Kasi yung maliit na adlib dito ni Six Threat is yung, "Gapo, first time ko dito, may chance kaya akong manalo? Kahit konti lang, para maganda yung laban." Sigawan ng mga tao, di ba? Inagaw niya talaga yung crowd kay Akata. Very masterful yung ginawa niya na yon. So that is the entire psychological frame and approach na ginawa dito ni Sixth threat, first lines pa lang, first part pa lang nung laban, first round pa lang, bang, battle IQ. That's what you call masterful battle IQ. Second line, kailangan mong taga-react do'n, eto yung talking about Lanceta na, kailangan mong taga-react do'n, isang lulong sa substance sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ang ganda, ganda. Solid yung wordplay and entendre, ayan yung react. Kailangan mo taga-react dun. Tapos yung punchlines, ganda ng set and choice of words ni Six Threat dito. Pinamukha niya talaga kay Akata yung difference sa intelligence in terms sa pen game nila. Kasi 'di ba nga yung kailangan mong taga-react dun, taga-react parang ginagawa ko 'di ba yung reaction videos and all that. Si Lanceta daw yung taga-react sa mga lines ni Akata. Isang lulong sa substance which is si Lanceta nga daw lulong sa substance, drug abuses. Tapos wa isang lulong sa substance sa walang substance. Wala naman daw substance o walang bigat yung mga linya o walang dating yung pen game o yung sulat ni Akata. Talagang may chemical reaction. React, reaction, substance, substance. Grabe yung wordplay at saka yung double entendre dito ni Six Threat. Difference in pen game. Makikita mo talaga. Number 3, ito yung third, line na nagustuhan ko sa first round. Sila ba yung mga squatting referring to 3GS, sila ba yung mga squatting walang bahay pero iniisip daily? Yung tinatawag niyang squatter nasa isip niya at living rent-free. This is a very popular American idiom, yung ano, living rent-free. Kapag yung isang bagay, isang tao or isang ano man niya lagi mo nasa isip, they're living rent-free, walang binabayad nga naman na renta pero lagi nasa utak mo. I like how he was able to connect, all the dots towards the punchline. Maganda kasi yung simula niya dito yung panlalait sa TJS, squatter, 'di ba? Makikita mo ano siya, Hansel and Gretel siya, 'no, hulog niya yung mga breadcrumbs and madaling masundan. Hindi siya all over the place, 'no? Madali mo siyang masusundan yung gustong ipunto dito ni Six Threat. From mental health and squatter issue, tapos yung punto ng punchline nasa utak ni Akata, sila living rent-free. So, utak and squatter put together. Gets niyo? Ito yung sinasabi ko. Kaya I like how he was able to connect all the dots towards the punchline. Kasi yung mental issue, 'di ba? Yung mental issue nga daw ni Akata tapos ni Poison 13, yung depression, mental tas squatter, walang bahay tapos 'di ba? They're living in your head rent free. Na grabe masterful niyan naisip niyang pagsamahin 'yan, which swabe. Living rent free sa utak and squatter. Solid, sobrang solid. Maski si Saki at si Sak, nakita mo talagang kinilig nung narinig yung line, eh. Kasi talagang hindi mo siya kailangan it's not overcomplicated yung ginagawa dito ng Six Threat. Pinapasimple niya pero hindi low quality. Simple in a way na very sophisticated. Ang galing. And you can only do that when you are a master of your game. You cannot simplify things kapag hindi mo talaga na-master yung isang bagay. So overall performance, strong, round, and finesse yung closer. Bars overload,
cool, calm, and collective approach. I like this kasi makita mo talaga yung kay Akta, talagang rah! Ano na eh, sobrang aggressive. Sixth threat naman, mala John Wick, cool, calm, and collected lang. Very well-rounded yung approach. I love how Sixth threat masterfully dismantled Akata's biggest weapon, which is his character, yung Akata character. Six didn't only overload us with bars, but every topic and every butas na available there is dun sa character ni Akata, no? Dinisect niya carefully to expose na makita natin kaagad lahat. I can think of a more masterful way to start off your round against a dialed in na Akata than this. I think there's no better way to na banggain o labanan yung in the zone na Akata than what Sixth Threat did. Amazing. It's like watching ano eh, GSP. I don't know if you guys are familiar with George Rush St. Pierre, no? Greatest welterweight, UFC welterweight of all time, or greatest MMA welterweight of all time, considered to be George Rush GSP, no? It's like watching him, a master din si GSP. This is what he does. He normally use first round to impose his game plan and yung kanyang ano, yung kanyang pace, yung kanyang uh, location, no? Kung kung saan mangyayari yung laban, where the fight will take place, yung pace, gaano kabilis, or yung distance, even the available weaponry. Yun yung ginagawa dito ni Akata parehas kay GSP. Siya yung nagdidikta ng paano ba dapat 'to makita, paano ba 'to dapat marinig, saan ba man ng mga tao, saan ba dapat saan ko ba dadalhin si Akata sa laban na 'to, at saan ko ba dadalhin yung mga tao dito sa laban na 'to. First round pa lang. Flawless talaga yung first round. Mas maingay yung buong story structure, okay, props. Mas maingay yung buong story structure ng first round ni Akata. We have to give them that. Kasi nga yung brutal aggressiveness niya, 'di ba? Tsaka yung enthusiasm niya, tsaka yung theatrics niya. Pero mas smooth top to bottom yung buong story structure ni Sixth Threat and kung paano niya tinahi-tahi lalo yung transitions niya. Very effective ito to take away the power ng mga susunod na bara or lines ni Akata. That is my So first round, I'ma have to give it Sixth Threat a little bit. Kung titignan natin if we are going to look at energy, performance, and who is really trying to knock out, parang ganun, who is putting more pressure, si Akata yun. Akata is really like the pressure fighter na talagang he is digging in, pushing in, talagang makita mo he's really throwing haymakers and bombarding talaga si Sixth Threat. That's what he's doing. He's like Mike Tyson in his prime. Talagang lusob. Pero makita mo rin yung masterful na pag-avoid or pagdidictate ng buong overall na ring generalship. To sum it up, makita mo naman yung ring generalship ni Sixth Threat mala Floyd Mayweather, George Rush St. Pierre, na kahit anong pressure I can coast through that storm. So let's go round 2. I'm gonna have to give first round Sixth Threat. Round 2 tayo. And mind you guys, Akata is one of my favorite right now. Talaga. Batas kasi yung favorite ko eh. Now si Akata, but I have to give it Sixth Threat. Baka sabihin nyo bias eh. I've said this many times naman kahit yung mga previous na review ko kay Akata. Talagang favorite ko si Akata because of yung pagiging dialed in niya dun sa character. He's always in character and I respect that of him. Pero on this one, Sixth Threat talaga. Edge. First round. Let's go. Masterful. Remark! Putang ina mo! Iniisip ko daw yung mga 3GS, malamang sila yung mga nakalaban ko. At gusto mong i-share ko kung paano ko nalagpasan? Gago! Malin mo lang sarili mo. Madali lang lampasan ng depression. Konting iyot, konting drugs, mawawala din yan. Dinamay mo pa yung pagka-addict ni Lance? Yak! Para namang wala kang kaibigan na sak. Okay! Ayoko na sanang sabihin to, pero kakasimula pa lang ng PSP, ang dami na agad issues.
Kaya sige, ulongga mo! Taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Tangin na di kayo naniniwala? Mongoloid yan! Hindi! Ano ba yung mga sinabi mo? Maduming background, di tinitignan yung pangalan sa resume. Gago, di ko kailangan magpasa ng resume. Di ko kailangan magtrabaho. Dahil ako mismo ang negosyo. ROI, bitch. Putang ina mong Bisaya ka. Putang ina mong Bisaya to. Salat sa dunong mahina. Pangkatulong, alila. Kaya nung narinig mo yung bonus, dali-dali ka. Sumama kay Phoebus at tiniman si Enigma. Another isa buhay job na tumalikod kay Arik. Ang susunod sa yapak nila J. Black at Patrick. Susunod ka na 6th Threat bilang former employee of the year na gagawing taga-benta ng ticket. Bird brain parang si Tukel. Preferred prey ng illegal recruiter. You get paid kaso pang loser. Uuwing dead maid at ako yung abuser. Napasukan mong amoy si cold-blooded killer. Di ubra kahit pa yung panay snow na teacher. Sa Davao kayo'y mga yawang cold product na i-deliver. Mala ice bisakol. OFW sa freezer. Sobrang cold. Parang kayo ng ex mong chimay. Iniwang ka daw. Kasi amoy puke na iyong dighay. Iniiyot mo kahit sino, iyong utang pamigay. Saan galing tong info? Si Sak mismo nagbigay. Tanginan to. Akala ko pa naman, kaya pala si Tito Badang nagawa mong unawain. Kala ko pa naman good boy si Bluebird Floy, yung pala manyak din. Yan ba natututunan mo kay Andrew Tate? Mang Banyo Queen? Mang Margarine? Sabay yung puke lalagyan ng submarine? Di ka naman ganyan dati pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka naakit. Naiintindihan kung gusto mo lang lumigaya 6th Threat at nakinig ka sa amo mo at ikay humanap ng pangit. Tangina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaita mo pa ng mga araw na makasama ka. Para saan pang naging isa buhay king ina to kung wala naman palang kwentang ama? At maliban doon, nalaman ko pa na bilang kaibigan ni nalaman ko pa na ikay X din bilang kaibigan. Kasi si Sak na mamahuna, di mo man lang sinasabihan. Tanginan tong baho. Kaya nakakapunyete eh. Nakakadismaya na masyado na makita na di lang pala ako dito yung desperado. Okay nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao. Kesa makita siya ditong batak na pinag-a-addict nyo, matawag lang na preparado. Ay, nakakadiring tignan! Ang lalakas niyong mag-burst! Nakakatakot! Pero mas maayos mga buhay namin nila Sinyo at Shernan. Sa buhay champ, pero ba't parang walang value? Parang pang Argentina pa rin habang si Akatanay naka-Wagyu. Wow. Sa Cebu, iniwan ko tong mga gago. Lumipat lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tang-ina, adire! Di ka ba nag-iisip, punyeta ka? Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So, kung ginagawa natin yung tatlong trabaho ngayon ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita.
O, alam mo na, ha? Nandito kami para perahan ka. Wala kami pa sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mota J Black, wala na lahat. For real! For real! Isa tong matinding clown show ng mga sellout rappers like us. Flip top pa rin number 1. Kaso, wala si Akata sa palabas. Okay. Balik tayo sir. Ang ina mo. Ano pa ba yung mga sinabi mo kanina para makapag-rebut pa ako? Akata effect. Ayaw mo yun? Gago ka! Wala bang epekto sa'yo yun? Nabayaran ka ba ni Arik ng binabayad ni Phoebus dito ngayon? Tangin na di ka binayaran ng ganun! Yung 100k na pinagtrabahuan mo ng isang taon, yun lang yun! Pero per battle, malamang 20k ka lang dun. Hindi? Magkano pala? 6 days. Mga 6 digits? Putang ina, kinaya ni Arik yun! Yun totoo! Saan ko muna ang sponsor yun? Nabenta na ba niya kay Toyo yung flip top? Hindi mo na alam. Ba't di na ba kasi kayo nagkita? Nagtampo si Arik. Oo, ako rin eh. Chinat ako nun eh. Sabi niya, mas tanga pa daw ako sa dating ako. Nag-reply ako, haha. Tangin ng battle rap to eh. Tangin na kasi, nilagay kami sa dulo eh. Di sana mas masaya. Tulog na yung mga tao, doon ngayon mo lang pinasampa si Akata. Tanga ka talaga. Sino ba na nandito? Serdeo, Bading. Sinigi, mukhang avatar. Si Sak, mabaho. Si Sakin, Muslim. Crazy Mix, mataba. Si Kairam, magaling mag-basketball. Smaglas. Welcome sa Gapo, tangin ninyo. Ay, nako. Kahit tirahin mo yung Donggalo, hindi ako masasaktan kasi alam naman natin. Donggalo pan ka din. Sinabi mo na yon sa mga interview, mamen. Tandaan mo, ang tunay na baliw, hindi nagsisinungaling. Ang ino, di ba? Huli, Brad. Tiba-tiba nga daw yung big joke, tatagli 5 piso mo, kakakanta mo ng Stupid Love. Ina, tinira. Deo, Nikki, Sak, kung sino pa mga putang ina tinitira, no? Di ba't hindi ako? Itong sinikong Banban. Tinututukan ka ng tirador, huwag kang lumingon kung san-san! Total, tinitira ka, Phoebus, sali nga. Sagip lang. Ito. Alili. Tirahin na natin to, dito naman eh. Tama. Tungkol doon sa huling battle ko, ba't yung ibang mga laban, maraming reels na ginawa sa akin, isa lang, tas puro highlights pa ni Kairam? Ano, walang rhyme to, I'll just straight up asking, bro. Wala, okay lang. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Kahit yung poster dito, binaliktad yung pangalan namin, pagmukain lang ako na underdog. Why, oh why? Utos ba yan ng mga bumubulong sa'yo para lang ako'y ipatalo, bay? Kung yun yung business plan, hell, I don't mind. Pero mag-i-invest na nga lang kayo doon pa talaga sa taong may problema sa ROI. Round of game? Game! Nagmamaskara siya sa round 3. Sinusuot niya yon pag oras ng manarantado ng malala. Kung talagang salbahe ka, mag-angas ka nang hindi nagtatago sa ibang muka. Magpapakademonyo, makokonsensya lang pala. Tas bonus pa yung hindi ka mahalata pag tumititig ka sa suso ng mga model sa baba. Therapy session. Malaman lamang kung maninilip lang pala yung intention ng puta. Diba? Pero dahil sa maskara na yon, sige nga. Hiniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after 1 buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Okay, no? Ganun talaga. Tama ba? Tingin mo ang cool nun, boy?
Tama ba na sumunod mong laban, pinagyabang mong nagkatotoo nga just to prove your point? Ang kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense? Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets na oo, granted, my grandma, pero yung grandson of a bitch, tang ina mo. Hindi mo pwedeng idahilang lumaki kang walang magulang. May isip ka't nakakakita. Sa laban niya kay Sir Deo, papit daw yung mga teacher, yung kanyang binibida, pati sundalo tinitira. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. May gabay ng isang guro at sundalo mas mabisa pag may magulang na nagturo ng tamang disiplina. Pero iniwan ka nga pala ng iyong tatay. So it must be sad. Kasi mas inaantay niya yung ROI kaysa sa kanyang daddy. That's so bad. Huwag mo nang antayin yung ROI cause daddy coming back. Pero bukod sa kanyang tatay, nag-abroad din yung kanyang nanay. Gaging tindi. So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Kaya inadapt na lang yung karakter ni Joker. Malahit ledger daw kanya. Dala ng isang pagiging loner, yung hate damang-dama. Malungkot niyong family circle, iniinda mo pa pagkat literal na walang mapupuntahang corner pag naiiyak ka na. Buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Kaya damay pamilya pa. Yung karma nagiging evident. Therapy session pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, bitch, tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus, tulungan itong manok nyo makarecover. Cause there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga GOAT, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Pero tama na kumparahan. Gets naman yung layo ng diferensya. Sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha. Saan tayo Time. Solid second round for both as well. Not so much for Akata though. Okay, Akata second round. These are the major angles. Rebuttal, Bisaya, Flip Top versus PSP, OFW, Donggalo, and then like personal siya. And of course, yung Andrew E references niya, no? Ano? These are the top three na lines na nagustuhan ko on that second round ni Akata. First line yung sabi niya, kaya pala si Tito Badang nagawa mong unawain. Kala ko pa naman good boy si Luvert Floyd. Yun pala manyak din. This right here, isipin niya, bakit nagustuhan mo yun eh? Parang, parang ano nga lang yung pang bata, alam mo yun, all that. But this right here will just go over your head if you're not familiar, okay? This is actually Badang's line, yung manyak din. Kaya nga gesture pa dito na ganyan si si Akata nung dineliver niya yun dahil pagpapansin niyo palaging linya yon ni Badang. Parang calling card ni Badang yun. Tas gaganon si Badang. And of course, 'di ba? Ito, as we all know, yung kamay, double meaning na kaagad yun dahil nga kay Badang. So, nagigets niyo, maraming elements doon sa ginawa na yun ni Akata that not everyone will appreciate or not everyone will get right away. Ako, syempre, post na to eh. Meron tayong ability recorded na to na i-post, tapos aralin and all that. Kaya na-absorb natin. Unlike syempre pag live, 'di ba? Hindi siya ganun kadaling makuha. Pero that is what it is. That's why I like it. Yung kaya pala si Tito Badang kasi si Badang yung ano niya dito, anchor ng buong line eh. Nagawa mong unawain, kala ko pa naman good boy si Fluvert Floyd. Yun pala
manyak din. Linya palagi yan ni Badang. And even the delivery, if you go back, yung delivery ni Badang, ginaya ni Akata. In-impersonate niya. Tapos dinagdagan niya lang ng extra gesture, theatrics, which is yung kamay. Alam na natin yan, kamay Badang. So, this will just, no, go over your head. Kung, no, kung live. But for us, it's really nice. I like it. It's new, no? Hindi siya yung ano, predictable and obvious na angulo pag ginamit si Badang. Gusto ko rin yung yung yan ba yung natutunan mo kay Andrew Tate, Mambanyo Queen, yung gano'n, Mang Margarine, sabay yung lalagyan ng submarine. Some of you might think ang tapang ni Akata bakit hindi niya diniretso yung name ni Andrew Ino. Pero siguro speculation ko lang din naman ito, no? It's because syempre gusto ni Akata siguro na alam mo yun, yung baliin yung Andrew ginawa niya na ba? Andrew Tate. Pero hindi ko kasi makuha eh. Kasi siyempre sikat din si Andrew Tate, di ba? But Andrew Tate is on a different, on a different scale or on a different spectrum kung bakit siya sikat. Pero what I believe is eto wala tayong neto, wala tayong solid evidence. Ano ko lang 'to, speculation again, opinion at speculation ko lang 'to, kuro-kuro ko lang 'to. Si Andrew E. kasi 'di ba, parang yung issue nila kay Syke, if I'm not mistaken, sabi-sabi again, I have no solid proof on this, pero si Andrew E. daw dinimanda niya yata si Syke nung nilabas ni Syke yung kanta na Dear Kuya. So maybe Akata is just, threading through alam niyo yun, threading through this or navigating himself through this issue or possibility na he's stepping on eggshells. Siguro na niya rin yun, na-realize niya rin yun. But again, speculation ko lang yun. Don't take my word for it, take it with a grain of salt. Gusto ko rin yung line na maganda yun again, maganda yung referencing na yun na ginawa ni Akata. Though meron akong napansin. Which ako again, I love the character of Akata, pero napansin ko parang ang ginagawa ni Akata dito is yung mga anggulo at saka yung atake na ginagamit niya, parang lahat ng ito ginamit na ni ni Kairam, 'no, sa laban nila, 'no? Kaya para sa akin parang hindi na though yung punchline and yung pagkaka-structure, pagkakabuo, yung overall nito is bago, talagang original kay Akata. Pero kasi yung mga anggulo at saka yung mga atake na yun, parang to me, it's not so original na dahil nakita na natin yung lahat kay Kairam. In which that is the reason nung ginawa ko yung video na yun, no, yung kay Kairam tsaka kay Sixlet, I upload Kairam for that. Kasi I know yung potential ng mga angles na yun. I know yung potentials ng mga butas na yun. Hindi lang talaga siguro na maximize ni Kairam at that time na pupuwedeng i-feed on or piggyback ng mga susunod na makakalaban ni Sixth Threat, which is nakikita na nga natin ngayon kay Akata. Kasi pag titignan niyo yung mga malalakas na bara ni Akata dito, it's like just piggybacking on the the lines or yung mga anggulo na binitaw na or nilabas or nilapag na ni Kairam na pupuwedeng gamitin ng iba. Nage-gets niyo? And it happens naman 'di ba parang kay Looney laban kay Tipsy D, si Looney yung nag-expose na, "Oh, ito nagnanakaw ka ng linya," and everybody else, "Uy, ang gandang angulo na." Lahat na ng mga kalaban Tipsy D, "Magnakaw ka ng linya, magnakaw ka ng linya." So, we have to give props kay Kairam on that na paving the way na itong mga angulo na 'to which other people are benefiting from or other battle MCs. Yun lang. Number 3 is yung sabi niya, "Nakakadismaya na masyado, hindi na lang pala ako dito yung desperado." Okey nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao, kaysa makita siya ditong batak na pinag-a-addict niyo matawag lang na preparado. Yung tinutulugan ng mga tao, Flip Top reference yan, 'di ba? Mahina daw kasi si Sak sa mga huli niyang performance sa Flip Top, 'di ba? Parang tinutulugan na siya ng mga tao. Parang yung laban niya yung kay Shernan tapos binanggit din yun ni Sak sa huli niyang laban kay Zaki, 'di ba, na si Sak tinutulugan na ng mga tao. So, ginamit na anggulo yun dito ni Akata and nabigyan niya ng bagong reframing. Tapos sabi niya nga dito,
Yun nga na, mas parang nire-reframe daw ng PSP o ni Phoebus na preparado si Zack 'pag nasa PSP pero ang totoo pinag-a-addict nila. I believe kasi sa flip top si Arik ayaw niya, 'di ba? Parang ano siya pagdating sa mga heavy substance. Saan ko ba narinig 'yan? Yung kay ano, kay Invictus at saka kay ano, kay, ah, A Aklas, 'di ba, na si Arik medyo distant siya sa, "Huwag yang mga ganyan." But then again, wala naman tayong solid na ano proof dun, sabi lang yun ni Invictus kay Aklas. So, kaya mahina yun yung again, yun yung pine-present dito na issue ni Akata na mahina si sa flip top kasi si Arik ayaw niya ng gano'n, okey? Dito naman daw, which is pangit yung performance ni Zack, pero nakakabuti para sa pagkatao or sa ano, sa health ni Zack. Sa PSP naman daw, si Phoebus mas ini-encourage niya si Zack na gano'n, na in spite na detrimental sa health ni Zack yun, ang mahalaga makapag-produce daw si Zack ng magandang performance. So, yun yung punto niya. Bottom line, ginagamit lang sila lahat ni Phoebus. Yun yung gusto niyang palabas dito, which is, I like it. Though, etong line na 'to kasi hindi hindi 'to patungo kay ano, kay Zack ay kay Sixth Thread, 'di ba? Patungo 'to kay Phoebus at saka kay Zack. So, ano, hindi siya talaga panlaban, laban kay Sixth Thread. So, overall performance, good rebuttal. Ang ganda ng simula ni Akata, really. Nag-choke siya, obviously. I thought earlier na meron siyang, ano meron siyang ipe-present or meron siyang pasabog or surprise somewhere in the middle sa last part. But it was not. So, it's obvious, obviously, it's all over the place. He choked the last probably 30% of his round, no? Yung padulo na. You can see. But ito namang kagandahan ito, we have to give props din naman kay Ata. You can see that he is trying to entertain. Hindi niya binibitaw na, nag-choke na ako. Meron kasing mga ganun di ba? Na, nag-choke na, bibitawan ko lang. Parang ganyan si Zack sa flip top di ba? Nga, sige, joke na, bayaan mo na, gano'n. Pero siya, nakikita mo, he really is trying, he's making, ano, yung people's money worth it. It na, sige, nagbayad kayo, he's really trying to entertain. Tingnan niya, si Deo, si Nikki, lahat parang to push out the entertainment. We have to salute Akata for that. I guess the reason we are all lost of what this round truly is kasi, ako siguro kaya nabanggit ko itong round na 'to ni Akata, it's all over the place. I guess, personally, the reason na we felt lost on this round, siguro because this round, is truly about sa huli, nasa huli, nasa dulo yung pinakatahi ng lahat ng ito. Nage-gets niyo? Kumbaga yung bottom line ng lahat ng ito makikita natin siguro dapat sa dulo. Kumbaga parang sabog-sabog lang siya sa simula, pero biglang ifa-funnel niya, itatahi niya sa dulo, right? Yung dulo yung nawala, eh di naiwan lang na sabog-sabog lahat sa ibabaw. Nage-gets niyo? Parang 'di ba yung yung flower, 'di ba ganun yan, sabog-sabog yan, marami yan sa taas, pero iisa lang naman yung pinakadulo or yung puno, sabog-sabog yung mga branch niya and all that, pero yung root niya iisa lang. I believe that's what he is trying to do kasi gano'n yung ginawa niya sa first round niya, 'di ba? Yung sinimulan niya na agad sa toxic Filipino whatsoever ta's biglang yun din yung dulo. So, I think that's what happened. Pero dahil nga hindi natin nakuha yung dulo, yun yung nawala. Naiwan lang tayo dun sa sabog-sabog na ano. So, obviously this is not as good as the first round. Napunta tayo ngayon kay Sixth Threat. Ito yung mga rebuttals ni Sixth Threat sa second round. Rebuttal, character assassination pa rin, meron siya dun, konti, family, and then style breakdown. Makikita niyo yung ginagawa dito ni Sixth Threat, very methodical. Ang pinaka-major ng second round niya is style breakdown. First round, character assassination. Second round, style breakdown. At yung tatlong line na nagustuhan ko, number one, sabi niya, ang kulit lang kasi lola niya din, eto talking about yung battle ni Akata laban kay Righteous One. Ang kulit lang kasi lola niya din yung nagpaklaki sa kanya, so asa ng sense. Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo bumaliktad sa gabay ng lola yung
Sana magets. Oo, granted na may grandma pero yung grandson of a ayan. Again, basahin ko ulit ng mas malinaw. Ang kulit lang, eh, kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense bumaliktad sa gabay ng lola bumalik lalo yung sana magets na oo, granted may grandma pero grandson of a bit. Okay, yung entendre dito at saka yung wordplay, grabe. 'Pag hindi mo pinakinggan maigi at hindi mo ni-rewind or pinost, it will just fly over your head. Kasi ang kulit lang, eh, kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense. Sense, double meaning kaagad yan. Sense na asan yung sense, ano yung punto, asan yung point at yung sense na pakiramdam. Gets? So double meaning na kaagad yung sense. So asan ang sense, asan yung pakiramdam mo? Kasi ang inaatake mo yung lola, eh, hindi ka ba alam mo yun, hindi ka ba Ah, nahahabag, yun yung gustong sabihin dito ni Sixtet, eh. Hindi ka ba nahahabag nung tinitiram na hindi na si Righteous yung lola niya na. And asan yung sense na asan yung punto dun, eh, hindi naman yung lola yung kalaban mo, eh, si Righteous One, eh. So, double meaning na agad yung word na sense. Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo. Oh, bumaliktad yung lola 'pag binaliktad mo, lalo. 'Di ba, ang galing. Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo yung shit. Yun yung sabi ni ano, eh, Sixtet kaya biniblip ko lang. Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo. So, baliktaran na agad yung shit. Sana magets. Oo, granted na may grandma, pero yung grandson of a bitch. Ang galing nung entendre, nung wordplay masterclass talaga ang strength ni Sixtet. Yung mga ganito kasiksik na expository na lines, walang cheche bureche, walang tapon, walang fillers, sukat bawat linya, tapos seamless yung transition from one point to another, building to the punchline. Boom! Amazing. And ito yung mga pang-champions talaga na linya. Pangalawang linya, buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mo na nagme-make sense ka sa buhay. Eto na naman, pangalawang gamit na naman to sa sense. Double meaning na naman yung sense. Ano yung double meaning? Sabi niya dito, buti na lang may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Double meaning yung make sense, yung may katuturan. 'Di ba nagme-make sense ka sa buhay o may katuturan naman yung buhay mo. And nagme-make sense, gumagawa ng pabango, sense, sense, 'di ba plural, ginawa niya ng plural yung scent o yung pabango, amoy. So, again, imagine mo yung isang word, apat na ano, meaning yung ibinigay ni Sixth Threat. Grabe, kanina 'di ba yung punto, tapos yung pakiramdam, ngayon naman katuturan at saka yung scent na pabango. Time, grabe. Pangatlo, sabi niya, ano Phoebus, tulungan niyo na 'tong manok niyo maka-recover 'cause there's levels to this shit, dog. Laging timeless yung mga obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga GOAT, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Boom! Ano pa bang sasabihin natin dun? Napaka-straightforward. Ito yung buod ng style breakdown na anggulo ni Sixth Threat on this second round. Ito yung buod niya. Sinasabi niya lang is, trending ka lang ngayon, mainit ka lang ganon. Pero, yung sa walang replay value yung sayo. Kasi yung sayo, ngayon lang yan eh. Ngayon lang. Right? Pero, yung aking aking lines or yung aking pine-present na na tawag dito, material is timeless. Timeless to its core. Ang lakas talaga dito ni ni Sixth Threat. Grabe talaga. So, okey dito tayo ngayon sa overall performance ng round 2, I would say that first round is stronger, okay? First round is stronger in terms of overall package, okay? Kay ano 'to, Sixth Threat. Overall package,
stronger for me yung first round niya. But lines and punto, yung linya at saka yung punto is more depth, mas malalim than the first round. Etong second round, mas malalim yung punto niya for me. Kasi yung first round ni Sixth Threat is about character dissection, di ba? This round is about dismantling naman yung weapon ni Akata, which is yung yung kanyang therapy session, which again speaks about Sixth Threat's battle IQ. Why? Kasi yung arrangement ng rounds niya is very well prepped sa pattern ng battle approach ni Akata. Okay? Kung paano niya pinrepair or sinet yung mga rounds niya is very well methodical. Like, on this round, ang binasag dito ni Sixth Threat is yung magmamaskara na naman siya mamaya, di ba, on the third round. Sobrang strategic, sobrang strategic. Again, itong second round niya is makikita mo na kaagad yung arrangement or yung patutunguan netong nung third round or nung buong pattern ng buong material ni Sixth Threat. As a whole, hindi material per round. As a whole, first round, second round, third round. Makikita mo na kaagad dito pa lang. Because, very well prep yun sa pattern ng battle approach ni Akata. Kumbaga, tinapatan niya, okay, anticipated niya na ito yung first round ni Akata. So, ito yung first round ko. Ito yung second round ni Akata. Ito yung second round ko. Because of that, nawala yung special about sa ginagawa ni Akata. Nawawala. Di ba? Like on this round, binasag na agad ni Sixth Threat lahat ng pwedeng gawin or sabihin na masasakit ni Akata sa third round niya. Nagigets nyo? Kumbaga, inunahan na dito pa lang ni Sixth Threat yung mga pwedeng sabihin ni Akata sa third round niya. Inano niya na agad. Kinastigo niya na agad, di ba? Inarrest niya na kaagad. Binasag niya na agad lahat ng pwedeng gawin or sabihin na masasakit or pwedeng i-surprise ni Akata sa third round niya kung magmamaskara man siya. Okay? Sobrang strategic and subtle ng placement ng mga power words niya ni Sixth Threat. Like, ginamit niya yung therapy session, di ba? Ginamit niya na kaagad yon. So, alam mo na kaagad na yun yung pang third round talaga ni Akata. Binitaw niya na agad. Tapos, ginamit niya yung saglit na trending ka lang, dude. And many more. So, very masterful yung placement ng mga power words or psychological anchoring na words na binibitaw ni Sixth Threat sa second round. What it does kasi is that it frames your mind to the point that when you hear yung mga bagay na yon kay Akata, it does not hold yung sting anymore. Wala na masyadong bigat, wala na masyadong lakas. Kasi na-dismantle na nga or na-anticipate na na-aresto na kaagad ni Sixth Threat as early as the second round. Kasi yung mga words na yun, normally pang punchlines or anchors yun ni Akata. So, tinanggalan niya na kaagad yun ng lakas or ng value. Very methodical itong ginagawa ni Sixth Threat. It's a chess match talaga. Hats off. Round 2, Sixth Threat. 2-0 na. Okay, third round. Pareha sa pagiging buraot sa mga liga. Balik. Is there's levels to the shit, dog? Lang na ako. Pero, sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha. Saan tayo nagkakapareha? Sa pagiging buraot sa mga liga. Ninis mo pa yung pamilya ko, putang ina mo? Kakamatay lang ng tatay ko. Yung tatay mo, ilang taon nang patay? 2? Condolence, Brad. Yung sa akin, okay lang So, ayun na nga. Ano ba yung mga sinabi mo ulit? Parang makalipat ako. Sige, okay na. Before we all go home, 6. You need to suffer Akata-induced depression while just appreciating the art. Akata Live Therapy Session! Ito na yung exciting part.
Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga nakakasama at kung saan ka nakalugar. Kaya tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. TDS? Donggalo? Tangina, double negative! TDS ka na, donggalo ka pa? Kailangan mo nga ng therapy. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rapla na pambayad kuryente. Namatay lang iyong dad, agad-agad kang natorete. Father figure naghanap, kasawi ang palad na hagilap, Andrew E. at Duterte. Keep them in your mind, buhay mo lalaylay. Tiyak na savings decline dabang si Akata sa bagong auto sasakay. Dinidis mo yung ROI. Gago, you'll be left behind parang parking boy lang sa magsaysay. DDS ka boy? Pagkahunghang di na moderate. Kung yung tokhang ginawa mong itolerate, sarap mong tokhangin sabay mga laman loob idodonate para lang higupin ng lasing sa mangkok ng Goto Gate. For gapo ears only. Malaki ang pagpaslang with matching tanim droga sa parak na hibang at halang sa pagkabig ng kota. Oo, titimbuang lahat sa pagtambang kahit adik lang sa Dota parang lax tama na Joshua. Kaya, kung sabi mo kailangan magtago sa maskara, gago! Kung tumiklop sa inyo si Lanceta, ibahin mo si Akata. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte! Pusang ina ka talaga! Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utang ina naman! Deped pa talaga napili nyo sa alin at gatasan. Yung mga teacher tuloy tulad ng nanay mo napapalive na parang walang pinag-aralan. Tingin mo wala ka dong kinalaman? Bukang bibig mo DDS, suportado mo yung gahaman. Bilyon-bilyon na wala para sa edukasyon ng ganun lamang. Ngayon di na imposibleng mangyaring maging badang ang taong bayan. At speaking of badang, last battle mo, ikay badang defender. Talagang DDS for life. Sumakto pang sa lugar nyo yung kulto ni Kibuloy nakadepende. Kaya talaga namang alright. Kala ko ba mind your own business? Ba't sa mga issue sumisisid ka pa't nose-dive? Sa paggamit ng dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo pa yung both sides. Ganon lang yun. Anong kampyon? Chismoso ka, tarantado! Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Pakampiyon-kampiyon ka pang hayop ka, magpapakatuta ka lang pala sa mga aso? Ano tinatahol nyo? Gago! Yung pinapauso nyong rap game, pagsasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, putang ina nyo! Pinapasabi ng mga kapitbahay. Nananahimik yung mga artist, bigla nyong ididis. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot, na sa buhay panay ngit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga, ay bunga ng inggit. Tangina mo, kamukha mo si Master Pito. Di ka ba nagpapaahit ng bigote, mukha ka tuloy hito. Tanginan to, tapos niyayabang mo pa na walang 3GS sa Mindanao. Ano naman? Para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. At wala kang karapatang gawin yung mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo kang Yangwan. Ilan si Yangwan? Ilan si Yangwan? Yun ang libre ng Jollibee sa family, tas nagpa-picture nung nakaganyan. Putang ina.
Kala ko tuloy, yung pamilya niya, mga pulubing pinakain ng motovlogger sa daan. Sixth Street! Ba't naman nagsasama ka sa mga ganyan? Ha? Isa buhay champ? Naging rep in DW? Sobrang kuwela! Sumama sa mga toxic tito from lumang eskwela! Ano nangyari? Mga taong ang gugulo nakakulong sa sistema? Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena? Kaya ang makawala sa grupong asal salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta. O, akin yun yung peta. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakialam kung Pucho Andrew. Tawagin mo yung kuya mo. Ay. Hindi ka pa ba nagigising mula sa mga coffee party nyo? Pang-mongoloid yung initiation, kaya pala ang panghi-panghi nyo. Magrarap ako without basbas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa tunggalo. Baka ihiyang ko pa kayo without tabi-tabi po. Ay. Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano bang i-expect? O AE, alter ego, iba yung the mongoloid na reject. O Andrew E, na yung presence dito, hindi na ma-detect. Pagkat yung AE ngayon, walang iba kundi... Sayang, inaantok na sila eh. Siguradong gibadangal ng kahit sinong makalaban. Ultimo kumpanya nga nagagawa akong bangasan eh. Kaya madali na sa akin ang manira ng pangalan. Kaya kung may papatira ka sa susunod, Andrew eh, alam mo na sinong dapat mong tawagan. Kaya na daw mag-angas ng walang maskara. Mas maganda nga yang talaga. Para kita ko yung ekspresyon ng mukha mo habang binabanatang kita. Round 3, game! Balik ako, game! Madalas na akong tinitira sa pagka-DDS kahit di sure. Lahat gustong ikabit sa politika, magtunog lang siyang mature tol. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Kainong mga kayo ni Baste. Baste, nakita yung mga post niya ng Pebrero? Pinagmumura pa kami ni Mayor Baste, ba't binabaha daw yung Davao, sabi na itong putapete. Hoy! Carmen at Panabo yung binaha. Anyari nun sa fact check yung sinasabi? Iba yung mayor ng Davao del Norte, isisisi mo pa rin sa Duterte? Barado yung banyo ng kapitbahay mo, ba't di mo binuhusan yung tae? Bobo ka? Tangina, pasensya sa term, pero bobo. Capital B-O-B-O. Tangina yung Davao, nilipat sa Davao del Norte, ang bugok mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Tayo ba? Joke ka naman. Takina, gusto pag-usapang politika, di ka naman dating ganyan ah. Ba't bigla ang ganito? Namimingwit lang kasi yan ng kalabang politiko, magpapagamit lang po. Walang kahit anong wordplay ang masasakit pag reality na nanlait sa iyo na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Ina, tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu? Ang ina, ito, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Tapos sila nilang seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset yung isang seaman sa Mariners Club. Seaman nga no, Mariners Club, malamang apartment niya yon. Hello?
Ina, noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag, nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 C na yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit! O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Tangina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago! Inang ko? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. Ano? Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dahilan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balanse yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Ang ina mo! Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Iran to? Dahil lang sa personal ng motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa! Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala! Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung feeling lang edukado, dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis train na bao. Time. Wow. Okay. Third round. Akata, ito yung kanyang mga angles sa third round na yun. Ang haba ng mga rounds ni Akata, no? Angles niya is yung rebuttal, DDS, and Donggalo. First line na gusto ko dun sa third round ni Akata is yung yan ba yung napapala mo kasasama sa mga Donggalo? Pakampiyon-kampiyon ka, pang-ayib ka, magpapatuta ka lang pala sa mga aso. So, get the dogs reference on, di ba? Excuse me. Get the dogs reference on, which is Donggalo. Kaya nagpapatuta sa mga aso. Bata nga naman daw siya sa mga ghetto dogs o sa mga aso, which is Donggalo. Okay. I like that simply because of the nostalgia in the reference sa ghetto dogs. Number 2 is sabi niya, tapos niyayabang pa na walang 3GS sa Mindanao. Ano naman para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. At wala kang karapatang gawin niyang mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo ka na young one. Strong, kung hindi nyo ilala si young one, just look it up, no? Pero,
Dun sa mga nakakilala, alam niyo kung gaano kalakas 'tong line na 'to. Strongest line siya sana, okey, kung nakengkoy pa, more 'no, lalo yung story about sa photo dun sa Jollibee kasi yun yung kasunod 'di ba, yung sa Jollibee nagpa-picture daw na nakaganyan. So, kung nakengkoy pa siguro or mas na-sarcasm pa or na-sarkastiko pa lalo ni Akata yung kwento na yon 'no, about kay Yang Wan dun sa picture sa Jollibee. Ang gandang negative association sana yun kay ano, kay Sixth Thread. And funny kay Sixth Thread, hindi lang alam mo yun, nabigyan masyado ng highlight. For me, ito yung pinakamagandang line in terms of ano, impact. Maganda yung line na 'to dahil ano, nadi-dismiss niya yung mga good qualities ni Sixth Thread, strong qualities ni Sixth Thread bilang isang magaling na artist. Kasi nga naman kung magaling kang artist bakit ba't ka naman nakigrupo sa mga ganito katulad nito, 'di ba? Ang ganda ng potential nung line na ito. Siguro hindi na lang talaga in-stretch ni Akata dahil naisip niya, okey masyado ng mahaba yung setup. Yun yung napansin ko dito kay Akata 'no, ang hahaba nung setup niya para dun sa punchline. Unlike kay Six Thread ang iiksi sobrang siksik rather, hindi iksi. Siksik yung setup niya tapos ini-elaborate niya talaga yung punchline. So, I think that's the difference. Si Akata na-e-elaborate niya yung setup o yung backstory tapos yung punchline medyo nako-compress niya masyado. So, kung ginaya ni Akata yung approach ni Sixth Thread and how he, makes his line or yung structure his line, I think eto yung pinakamataas yung potential dahil nakakatawa talaga siya. Third is yung, ano ba yung AE niyo? Again, 'di ba itong angle na 'to narinig natin 'to kay Kram. Ito yung sinasabi ko na ang daming iniwan na tidbits of lines and angles na other battle MC can exploit or expand on sa ginawa ni Kram, which is salute agad kay Kram. Kasi itong AE na 'to alam ko line 'to ni Kram. Ano ba yung AE niyo? Audience expectation. I think ang pinanggalingan nito is yung coffee party kasi initiation niya ng Donggalo, may coffee party sila. Sabi niya, ano ba yung AE niyo? Siyempre referring yan kay Andrew E, no? Audience expectation. Ano bang i-expect? Okay? Yung line na yon, subtle siya na na they are stuck in the old recycled songs and their level of songs. So, ano bang, ano ba? Ano bang inyo audience expectation? Ano pang i-expect? Kumbaga, dinidiss na kaagad ni Akata na, ano pa pang i-expect eh? Old recycled songs lang naman, wala naman kayong iba magandang kanta eh. Wala naman, kumbaga, yung fame nyo o yung glory nyo is just, on the olden days, nire-recycle nyo, so there's nothing more to expect. O, AE, alter ego. Iba yung The Mongoloid na reject. Okay, ano naman 'tong line na 'to? Nickname ni Six Thread sa kasi, sa Donggalo yung si Ibayo. At yung The Mongoloid is their song, kantayan ng Donggalo, yung The Mongoloid na nabigyan niya ng 'no, ng connection which is again, masterful kay Akata. Alam niya, OAE, alter ego. Alter ego ni Six Thread is Ibayo sa Donggalo. Ibayo Iba yung The Mongoloid na reject, yan yun. So, napagdugtong niya yung nickname or yung alter ego ni Six Threats sa Donggalo which is yung, again, Ibayo and then yung The Mongoloid which is kanta rin nila. Tapos nabigyan niya na-frame niya ng ibang meaning which is iba yung The Mongoloid. Si Ibayo daw which is, si Akata kasi, diba, Nico, alter ego niya Akata. Six Threat naman Ibayo sa Donggalo. So, binigyan niya ng frame na yung alter ego ni Six Threat is The Mongoloid which is their song. Or Andrew E, ayan, dineretso niya na. Or Andrew E, na yung presence dito hindi na ma-detect. Etong reference na 'to 'no, narinig ko na 'to sa isang yung ano niya kasi dito, yung reference na 'to na dito hindi na ma-detect, referring yung madalas na pag-iibang bansa ni Andrew E. Oo, kasi 'di ba laging nasa US yata si Andrew E nag-sho and this is confirmed, ito confirmed 'to, na sabi kasi din ito ni Dennis Padilla and ni Jano Gibbs which is a good friend of Andrew. Narinig ko sa isang podcast nila sa Men's Room yung pangalan ng podcast nila and I've heard nga na kinonfirm ni Jano Gibbs tsaka ni Dennis Padilla na si Andrew is palagi nasa ibang bansa nagsho-show.
So, yun yung pinupunto dito ni Akata. Siguro narinig niya rin yung podcast na yun, kaya nagamit niya tong reference na to na, o Andrew E, na yung presence dito hindi na detect kasi nga lagi siyang nasa ibang bansa. Nga, pagkat yung AE ngayon, sabi niya, walang ibang walang iba kundi Akata effect. Pinakamalakas na bars niya ito in this entire round for me, or the entire battle. Kasi per line has its bakit pinakamalakas itong buong na to, itong buong structure na to? Kasi per line has its own stand-alone double meaning, 'di ba? Which is dinisect natin. And seamless yung pagtatawid niya per line na hindi natatamaan yung stand-alone na meaning nung line na yun, hindi nag-overlap. Bawat isa talaga merong kanya-kanyang power on its own and nata-transition niya ng malinis. Lahat anchor dun sa AE. Hindi pilit and lalim ng mga punto niya dito. Hindi pilit yung lalim at saka yung punto. And maganda din yung binagsakan ng punchline, which is credits again to Kairam dahil line niya ito. Kay Six Threat. At least yung AE. So, ang ganda nung Akata effect. Medyo tulog na lang talaga yung mga tao. Or, talagang nakuha ni Six Threat yung simpatya ng mga tao dahil sa first round niya na, which is pinag-usapan niya natin kanina. And may kita nyo rin dito, okay, overall performance para masagasaan ko na lahat. Just as I have mentioned, no, makita nyo dito yung sinabi na ni Akata yung therapy session niya, opening, which is his opening line, halos wala nang nag-react. Yeah, why? Siguro again, pagod na yung mga tao, masyado nang late talaga yung battle, but also kasi how it was broken down to pieces ni Six prior to this round, which is yung sinabi kong overall, 'di ba, dun sa second round ni Six Threat, yung power words niya, yung placement niya, at saka yung how he placed yung kanyang rounds na ina-anticipate niya talaga yung round per round ni Akata. Kaya na-broke down niya na lahat ng pupwedeng sabihin na potentials na power lines or punch lines or angulo na gagawin ni Akata on the third round dun sa second round pa lang niya. Kaya ako, I really believe, not taking anything away from Sixth Threat, hindi lang dahil hindi pagod na yung mga tao, hindi late na. It is also because of that psychologically. Kasi prior to this round, 'di ba? Ano na natanggalan na ng pangil ni Six Threat yung mga linya na yun. Kasi even yung mga specific Gapo lines niya, 'di ba, yung lugaw, ganito, sabi niya for Gapo ears only, people are not moved. Hindi na namu-move masyado yung mga tao kay Akata. But still, you have to give it to him kasi yung energy niya never fluctuates from round 1 hanggang to this round regardless of the circumstances, no? Highest point of this round for him is yung angle kay Young One for me. And yung mga toxic tito from lumang eskwela, 'di ba? Toxic tito, tas old school, lumang eskwela, tito, matatanda na. Gusto ko rin yun. I can say that this may be the best round of Akata in terms of content. Ramdam mo yung excitement niya sa bawat punto ng angulo niya. I would also say lang na hindi na-maximize yung potential ng ganda ng mga angles niya, specifically the first part of this third round. Medyo rough kasi yung simula hanggang sa gitna. But from there on, kumbaga yung first 50% rough, but yung next 50%, but yung mid to last, that's how he closed it down. Doon mo makikita na, oo nga, no, comparing yung first part nitong third round, comparing yung first part at saka yung third part, parehong maganda yung mga setup, mga angulo, pero yung second part lang yung na-maximize yung potential. Yung mga yun yung magiging timbangan mo of what Akata could have wrote down o yung potential ng kayang isulat ni Akata. Medyo bitin kasi yung first part, at least to me, hindi na-maximize yung potential, or it could be because of how Six Threats set up, 'di ba, yung ibabanat, or ano, because Six Threat was able to step first on the areas na ibabanat ni Akata. Kumbaga na-occupy na kaagad ni Six Threat. Okay,
alam ko titrayin mo ako therapy session, okay, o cover ko na yan. O alam ko titrayin mo ako ganito, cover ko na yan. Even nga yung mascara, which is something na hindi na-anticipate ni Six Threat na hindi nagmaskara ngayon si Acta. But then again, maganda sana yung potential nitong round na 'to for Akata. Lalo yung second part makikita natin na, okay, yun din pala yung capability of pen game ni Akata 'no. Sana nabuo niya yung buong third round na yun para naging at least close, 'di ba, yung third round. At least yung third round, pero ang ganda ng third round ni Akata. Okay, third round naman ni Six Threat, rebuttal. Ito yung angles niya, rebuttal and social and political views. Ito yung angulo niya, social and political views ni Akata. First line na nagustuhan ko kay Six Threat, again, ito yung top 3 ko Number 1 is yung Davao, nilipat sa Davao del Norte, ang bugok mo kasi, kami yung nayayanig sa mga mali-maling linya na iyong pinagsasabi. Dahil lang sa kanyang fault line na usog yung geography. Grabe, again, wordplay, reference, and tandra, perfectly constructed, walang butas yung linya, ah, long crack in the walang butas per linya. Talagang ano, walang unnecessary words. Sukat na sukat. Katulad nung yung Davao nilipat sa Davao del Norte, ang bugok mo kasi kami yung nayayanig. Nayayanig, yung anchor niya dito, tectonic plates movement, 'di ba? Yung earthquake o yung paggalaw ng mga tectonic sa ilalim ng lupa. Sa mga mali-maling linya na iyong pinagsasabi, linya nang dahil sa kanyang fault lines, linya fault line na usog yung geography, which is again, yung fault line, 'di ba, yung long crack in the surface of the earth, 'di ba? Which is sabi nga dun daw yung pinaka prone or ano, pinaka tinatamaan kapag lumilindol dahil nga may crack na siya. And nakuha naman natin yung picture, lindol, yanig, paglipat, which is I believe ang pinakapunto niya dito is yung continental drift or yung drifting move ng tectonic plates na uusog or nalilipat, nagagalaw yung mga surface because of those things. And fault lines, double meaning, maling linyaw, maling mga statements o maling mga sinasabi, tsaka fault line na long cracks in the surface of the earth. Galing. Pangalawang nagustuhan ko is yung noong noong seaman noong seaman na nasipat, nagsibit-bitan mga bag, nasalisahan lang nung seaman, nagsibatan kaagad. 7 C na yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin, 7 Cs na nga yun par, walang bato kang aalalahanin. Double meaning na kaagad yung seaman, 'di ba? Sabi niya dito, noong seaman nasipat, nagsibit-bitan mga bag. Double meaning sa seaman kasi, 'di ba yung mga seaman kapag umaalis, 'di ba, nagbibitbitan ng mga bag. So, it's a story on its own. Nagsialisan na yung mga seaman. Oh, nasalisihan lang nung seaman. Eto, nasalisihan lang nung seaman. Double meaning na naman yung statement na yan. Kasi 'di ba, merong ano, stereotype na yung mga seaman daw, mga babaero, sabi. Kaya nasalisihan lang nung seaman. Gets nyo? Grabe yung mga linya dito ni Six Threats. Siksik talaga, busog. So double meaning yung first sound. Pareho ng ginawang approach ni Akata, 'di ba? Yung pangatlong line niya, yung AE, ganun din yung ginagawa dito ni Six Threats sa Seaman Seaman. Nasabitan ka agad. 7 C na yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin, 7 Cs na nga yun para wala kang batong aalalahanin. Consistent yung theme ng pagkakatahi ng mga linya. Ang ganda ng multi niya dito, no? Yung C, 7 Cs. This is actually very hard, which is so hard to do, to maintain this level of bars through and through, and yung wordplay, reference, entendre, all the C's of the known world kasi yun, 'di ba, yung 7 C's na nga yun. Yun yung, 'di ba, merong continents, meron ding C's, 7 C's. These are the 7 C's, yun yung pinaka punchlines. Yung 7 C's na nga yun par. Yung hindi lang yung 7 C na salitang seaman kasi sa iba't ibang salita niya ginamit yung C, 'di ba? Yung seaman, sibit-bitan,
si Alisan, nagsibatan, 'di ba? Na and all that. Seven seas niyang ginamit tapos yung seven seas of the known world, yung mga Pacific Ocean and all that. So, malalim, 'di ba? Yun yung punto niya kasi yung seven seas na yon malalim. So, hindi ka sasayad. And na-connect niya yun sa Shabu. Wow! Yung, 'di ba? Sabi niya dito, seven seas na nga yun para wala kang bato. Walang seven seas na nga yun para walang bato kang aalalahanin. Which is seven seas, Pacific, Oceanic, yan, malalim na yan. Sobrang lalim ng depth yan. So, hindi na talaga sasayad yan. So, double meaning yung bato na Shabu, which is sinabi niya kanina dahil sa Shabu niyang alanganin. Tapos yung seven seas, wala kang bato, aalalahanin. Double meaning yun. Rhyme. This is very hard. Hindi lang basta yung multi, pero to maintain the level of nung bars through and through. Bars kasi again, first meaning pa lang, yung first word pa lang, meron na kaagad siyang sariling double meaning. Pangalawa, meron na rin siya kaagad sariling double meaning. And through, line per line per line per line, meron siya mga double meaning. And then at the end, it was perfectly pictured how it was, man, how it was sophisticatedly constructed to one point and overarching na mga points niya. Amazing, grabe. Third line, sinabihan mo daw mga tropa mo na wag mag-react sa rounds ko. Sige, gaga. Maaring lamangan mo ko sa ingay, pero hindi sa isip, asa. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog, pero hindi yung bala. Sobrang ganda ng yung bale ng frame to present a more powerful picture is very nice. Hindi siya stretch. Yung wag maingay, tapos napunta sa silencer, na wag maingay, tapos silencer. Makita nyo agad yung correlation yan. Mapigilan mo man yung ingay, pero hindi yung bala or which is yung bullets or yung punto. This is a very straightforward, well constructed. Again, it was meticulously sukat yung pagkakabuo dito ni Sixth Thread. And ang dami pa niyang bars talaga dito. Kung bars at bars lang, talagang tabon na tabon si Akata dito. Ang meron naman si Akata is intensity, di ba? At saka yung lutong ng kanyang presentation. Yun naman ang meron siya, showmanship. So overall performance ng third round ni Sixth Thread, to me, this is just the cherry on top kasi 2-0 na. Some people might find it odd kasi parang puro politika lang naman yung round ni Sixth Threat. Bakit ganon? Pero that's the entire game plan nga eh. If you have not followed it yet, he constructed his rounds into one elaborate master plan. What do I mean by that? Parang GL, parang GL yung style na ginawa niya dito na naka-theme yung buong piyesa, yung buong material, not round per round. Hindi lang siya basta nakatayo per round na pwede mong magustuhan yung isang round tapos hindi yung ibang round. No. You take it as a whole under one umbrella, yung buong piyesa. Very ambitious and critical itong gantong approach kasi hit or miss talaga siya. We have seen it kay GL mismo, 'di ba? Before yung laban niya kay Lipcram. Dahil kapag hindi kumagat yung first round mo, kasi yun yung determining factor, kapag hindi kumagat yung first round, hihilain niya na. Hihilain niya yung pababa yung mga remaining rounds mo. Which is nangyari nga kay GL, 'di ba? Kay Lipcram. Hindi kumagat yung first round, yan hinila yung second at third round kasi hindi mo magigets eh. Pero kapag pumasok naman yung first round mo, tuloy-tuloy naman paganda ng paganda yung buong kwento or yung paganda ng paganda yung buong kwento kasi yung buong theme nag-a-unfold yung right before you. Yung buong play lumilinaw ng lumilinaw as the rounds progress. Mas makikita mo at mas marirealize mo na, yun pala yung ginagawa niya. Like, okay, like first round. Yung first round ni Sixth Threat was about character. Second round is what? Therapy session. Third round is what? Socio-political philosophy or beliefs ni Akata. This is so freaking impressive how it was planned out methodically. Kasi it all boils down to one thing.
precision in execution. Wow. And that is what Sixth Threat perfectly exhibited in this battle. Talagang laser pointers yung kung sabihin nila, no? On the dot. You don't see him trying hard laying down his cards. Talagang okay. Ito yung buong piyesa ko and this is how I'm going to cut it all down. And yung placement, saan ko ilalagay ito, and it all works out perfectly well kasi yung first round niya sobrang lakas na agad and naintindihan kaagad natin. Second round pa lang makukuha mo na kaagad, okay. Kasi yung tatlong bagay na yun yung pinaka-weaponry lang naman talaga Akata, if you look at it. Akata as a character, therapy session, at saka yung mga social political views niya. Yun lang naman talaga, dun lang naman talaga umiikot yung Akata yung Akata na character. And all those things binigyan ni Sixth Threat ng round para hindi sabog-sabog. Okay, ito lang pag-usapan natin, ito pag-usapan natin, ito so nadi-dismantle niya talaga, nadi-dismiss niya anuman yung ipe-present ni Akata on the battle. Both has great lines, great stories, high potential ang angles and lines, but how it was executed, yun talaga, it is what dictates the game. And Sixth Threat won it all 3 rounds. For me, the biggest difference in this matchup was battle IQ talaga. Right? It will all boil down sa battle IQ. Anticipated na ni Sixth Threat lahat ng suntok na pwedeng ibitaw ni Akata. Saan manggagaling, kailan bibitawan ni Akata at gaano kalakas. Placement ng mga rounds, placement ng mga power words, choice of words, yung construction ng mga lines, and syempre yung smoothness, yung finesse ng kanyang presentation. So for me, all 3 rounds, Sixth Threat. Kahit na favorite ko si Akata, tingnan natin yung decision. Judges! Pangil sa pangil, matira mayaman. Ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals ng matira mayaman. Team B, ang boto ng Urado, 7-0 para kay Sixth Threat. Yo, salamat! Alright, Sixth Threat nalo. All 3 rounds. Napaka-masterful. I'm so excited sa magiging battle nila ni Shehi sa Davao. Silang dalawa na yung sa semifinals. It's going to be wild. Kasi for me, Shehi really is the dark horse of this entire competition or in the entire tournament. To me, Shehi has the ability to knock it down talaga sa championship. At least to me, kasi yung mga obvious, syempre si Mot, di ba? Obvious na yan. Si Sixth Threat, obvious na rin yan. Pero if there is another player to be the dark horse of this tournament, I don't know about you guys. Sino sa palagay nyo? Put in the comment section. But for me, it is Shehi who has the potential. Kasi Shehi is both champions ng Isa Buhay and also a champion of Dos por Dos. So yung experience pagdating sa battle, crazy rin kasi yung mga angle ni Shehi. But I hope that you love this. I know that it is a little long. I'm really doing my best to shorten it out. I hope you enjoy this. Put in the comment section yung mga bagay na na-miss out ko. I love you all. Peace out. Subscribe. Bye.